mga boss. So, medyo matagal-tagal din tayo hindi nakagawa ng video. So, naging busy tayo. Ngayon, may papakita ko sa inyong product. Ayan. In-order ko to Shopee. Sprocket ito na ikakabit natin sa DT. Anodized siya, anodized sprocket. I-unbox natin. Ang nakalagay sa description kasi nito, ang fitment niya CRF 150 XR200. So alam naman natin di pareho yun. Ang gitnang butas nun magkaiba. So malalaman natin. Ang gamit ko kasi sa DT na na sprocket pang XR200. So bumili tayo kay Lodi Maverick ng adapter. Kasi kailangan ko nga 520 dapat. So shout out boss Lodi Maverick. Yun. Yan siya. Alloy. Ang ganda mga boss. Ganda. Yun, nahirapan tayo. Ito siya. Bago ko binili to, tiningnan ko lang maigi dun sa picture. So may iba-iba siyang butas. Ito, tsaka ito. Iniisip ko baka ito yung sa sa CRF. Ito yung pang XR. Yan. Pero duda ako maliit ito. Kasi may papasok to, may labi dapat to eh. So papasok yan dapat doon sa labi ng hub. Hindi pwedeng nakapatong. Pero tansya ko yung ito pareho lang. Magpapareho lang butas. So tingnan natin kung may sasalpak natin sa DT natin na converted ng XR200. Nabili ko to ng 1,750. Yan. Kumpara natin siya sa sprocket ng XR. May extra kong sa XR dito. Ito yung dating sprocket ko ng nandito. Pang XR200 to mga boss. Ginamit ko na to ilang beses na rin sa trail. Pero hindi pa ganong pudpud. Pareho to. Pang XR200. Ito naman. Sumobra ako ng estimate dito. Sobrang laki. So, pareho sila ng gitna. Ayan o. Pareho ng gitna. Pareho ng butas. Pareho silang pang XR200. Ngayon, yung binili nating sprocket, dali natin to. May problema nga talaga. Maliit yung inner. Maliit. So, sakto ito, pareho. Pero maliit yung inner. Sukat natin. Yan parehong butas. Ngayon, ang gagawin ko, dapat mabawasan to. Yan. Pakita natin sa Yan. Ngayon, lalagyan ko lang siya ng tornilyo para magdikit yung dalawa, umipit. Pareho naman sila ng
Yan. Wala sanang problema sa anim na ano eh. Ito lang talaga. So halos 2 mm 2 mm yung ano ang babawasin. Pahirapan din yan. Pwede naman tong ipa-machine shop eh. Kung gusto nyo, kung may kilala kayong gagawa, pwede itong pabawasan. Kaya lang, ako hindi ko na ipapa-machine shop. Kasi iniingatan ko rito, magasgas to. Anodized lang to eh. Yun nga pala ang kinaganda sa kanya, hindi siya alloy talaga. Although mas magaan siya dito. Mas magaan siya. Pero hindi siya hindi siya alloy. Anodized lang to. So, ayan, pare-parehong butas. Tapos, once na naikabit ko na to lahat dito, hihigpitan na lang. Tapos kaya na to ng grinder. Kakayanin na ng grinder yan. Na pumantay siya dito sa inner ng ng sa XR. Kasi nagbawas na ako nito eh. Ginawa ko na to sa sa sprocket ng KRY. Ginawa ko na to. Grinder na lang. Tapos okay na. Salpak na diretso. Yan na siya mga boss. Naikabit na natin. So hindi ko na pinakita yung pagbawas natin dito. Yun lang naman, i-grinder lang. Na ito, yung pangalan niya halos nangalahati sa bawas. Medyo malaki rin ang grinder natin. Ito inabot din. Ito yung sinasabi kong adapter pang XR. So yan po yung DT natin. Salpakan na natin ng anodized sprocket. Yan. Bibili pa ako ng isa nito. Ganitong sprocket ulit. Susubukan naman natin sa KRY kung pasok. Ayan. Mas nagpalit na lang ako ng stainless bolts. Ito. Okay naman siya, ginamit ko na, tinakbo ko na rin. Parang rental na. Ayun na lang po mga boss. Maraming salamat sa panonood.